Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tinanggap ng Philippine Fleet ang dalawang Acero-class Fast Attack Interdiction Craft o FAIC mula sa Israel sa Pier 15 ng South Harbor kamakailan. Ayon kay Philippine Fleet spokesperson Lieutenant Giovanni, ang dalawang gunboat na may bow number PG-908 at PG-909 ang pang-7 at pang-8 Acero-class patrol vessel ng Philippine Fleet. Sa pagkomisyon ng dalawang gunboat ay isa na lang ang hinihintay na i-deliver ng kontraktor na Israeli Shipyards Ltd. Ang naturang mga gunboat ay dinisenyo para sa high-speed operations at mayroon itong advanced missile system at sophisticated onboard technology. Ang mga gunboat ay nagpalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng maritime interdiction operations na malaking hakbang sa pagpapatatag ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP program ng bansa. Ilan lamang ito sa mga armas ng Pilipinas na nagmula sa bansang Israel. Lumalabas na ikatlo ang Pilipinas sa pinakamalaking buyer ng mga armas sandata at gamit pandigma mula sa bansang Israel at pinakamarami ang binili ng nagdaang gobyernong Duterte. Sinimula noong taong 2013 ang proyektong Horizon sa pagitan ng Pilipinas at Israel kung saan susuplay ng Israel ng armas ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Taong 2018 hanggang 2022 naman, ipinatupad ang Horizon 2 at simula 2023 hanggang 2028 sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ipinapatupad ang Horizon 3. Sa proyektong Horizons, sinusuplayan ng Israeli defense contractors ang AFP ng patrol boats, long-range patrol planes, fast-attack interdiction missile vessels at iba pang mga gamit at armas pangdigma. Nitong Hulyo, nanalo ang Elbit Systems ng Israel na $114 million na kontrata para mag-supply ng dalawang long-range patrol plane sa Pilipinas. Noong isang taon, nag-deliver din ang Elbit ng 20 Land Sabra Ascod track light tank sa Philippine Army. Bukod sa Elbit System, kabilang din sa nagsusupply ng armas sa AFP ang mga kumpanyang Israeli na Israeli Aerospace Industries, MacTech RF Technology Limited, Rafael Advanced Defense Systems, Rayzone Group at Smart Shooter. Pinakamalaking buyer ng armas mula sa Israel ang India na $1.2 billion, kalawang Azerbaijan na $295 million at pangatlo ang Pilipinas na $275 million o halos 15 billion pesos. Sa pagitan ng taong 2001 hanggang 2018, nagsupply ang Israel sa Pilipinas ng Blue Horizons UAVs, ELM-2032 AC Combat Radar, ELM-2288 AD Star Air Search Radar Systems, M68 M71 155 towed guns, Spike ER anti-tank missiles, Spike NLOS SSM ASM at ELM-2022 Multiple Platform Aircraft Radar. Ginagamit ang mga armas na ito sa counterinsurgency operation sa bansa. Ginagamit din ng Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Marines ang mga baril at kanyon na galing sa Israel gaya ng Galil Ace Rifles, 7.62mm Negev Light Machine Guns, TR-21, Soltam M71 155mm Howitzer at iba pa. Ayon sa Israel Weapons Industry, umaabot sa halos 13,000 units ng Galil Ace Basic Assault Rifles ang ibinenta ng Israel sa PNP. Sa Israel din galing ang mga drones ng AFP kabilang ang dalawang Hermes 450 Unmanned Aerial Vehicles o UAVs. Kung iisipin, hindi pangkaraniwan para sa marami sa atin na ang bansang Israel at Pilipinas ay may maganda palang ugnayan at handang suportahan ng isa't isa para sa hinahangad nilang para sa kanilang mga bansa. Ang dalawang bansa na ito na pinaghihiwalay ng nasa libu-libong milyang layo ay hindi mo iisipin na may maganda palang pakikitungo sa isa't isa. Hindi na lamang ito nakakabilib dahil nagugat pala ang relasyon ng dalawang bansa na ito maraming taon na ang nakakalipas. Ang Pilipinas at ang Israel na magkaibang bansa ay may magkaibang kultura at kasaysayan at mayroong ugnayan na yumabong na ng yumabong sa paglipas ng mga dekada. Relasyon na mahihinuha pa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ang Pilipinas noong mga panahong iyon ay nasa ilalim ng pamamalakad ni dating Pangulong Manuel L. Quezon.
Noong administrasyon ni Manuel L. Quezon, binuksan niya ang Pilipinas para sa mga refugees mula sa Israel nang mangyari ang kakilakilabot at kagimbal-gimbal na Holocaust. Ang naging desisyon na ito ng Pilipinas ng pagtulong at pagmamagandang loob para sa mga refugees ng Israel ay siya ring tila mas nakapagpatibay sa ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito na lalo pang tumigas sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, ang relasyon na ito ay mas lalo pang lumago na umabot sa kanilang partnership mula sa pakikipagkalakalan sa turismo, pwersa hanggang diplomasya. Ang ugnayan ng dalawang bansang ito ay hindi na lamang dahil sa politika at ekonomiya, kundi tungkol ito sa mga mamayan ng bawat bansa na nagpapakita ng masigasig na respeto, pagmamahal at pagkamatulungin sa isa't isa. Patunay na lamang ito na hindi nasusukat sa layo ng agwat ng dalawang bansang ito upang magtulungan at magkooperasyon. Para sa kaalaman ng marami, ang Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asia na bumuto upang mahiwalay ang Palestine sa Israel noong taong 1947. Madalas marami ang nakakita sa ginawang ito ng ating bansa ay mali at dapat umanong hindi tayo umayon sa desisyon na ito noong mga panahong iyon. Pero ang desisyon na ito na sa tingin ng marami ay mali ay napakahalaga pala ng naging ambag sa kung ano ang Israel sa panahon ngayon. Noong mga panahon na ang mundo ay kasalukuyan pang bumabangon mula sa pagkawasak nito sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang UN o United Nations ay bago lamang na samahan. Nakatuon ng atensyon ng samahan na ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong mundo sa pagitan ng iba't ibang mga bansa. Noong mga panahong iyon, isa sa mga mabibigat na issue ay ang tungkol sa paghihiwalay ng Palestine, isang teritoryo na pawang hinahangad ng mga Jews at mga Arabs. Ang UN ay nagplano na magkaroon ng partition to independent states, isa para sa mga Jews at isa para sa mga Arabs. At isa nga ang Pilipinas na nag-iisang bansa sa Asia ang sumang-ayon na gawin ito. Nakakatakot na desisyon ito para sa Pilipinas lalo na noong mga panahong iyon. Karamihan noon sa mga bansa sa Asia ay salungat sa kagustuhan ng UN habang ang ilan ay mas pinili na lamang na manahimik at wag na lamang bumoto. Ito'y dahil na rin siguro sa relasyon ng mga ito sa mga Arabong bansa. Pero ang Pilipinas ay taas noong bumoto at sumang-ayon sa paghihiwalay ng dalawang estado. Sa panahong iyon ay si Manuel Rojas ang pangulo ng ating bansa at ang kanyang naging desisyon para gawin ito ay hindi dahil sa ito ang nais ng mga mamayang Pilipino, kundi personal niya itong pinagdesisyonan. Naawa si Rojas sa mga naging survivor ng Holocaust noong mga panahong iyon at nakita niya sa mga ito ang pagnanais nilang muling makabangon at hindi sumusuko. Nakita niya ito sa Pilipinas na noong panahong iyon ay kaliwat kanan din ng mga kaguluhan at rebelyon, kaya mahirap mahanap ang tunay na kapayapaan sa bansa. Nagtagumpay ang plano ng UN na magkaroon ng hiwalay na estado ang Israel at Palestine noong taon na iyon. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga Israeli na nagnanais magkaroon ng sariling bansa at kalayaan. Kung iisipin, kung hindi din dahil sa Pilipinas, ang Israel ay wala ngayon sa kung ano man ito sa kasalukuyan. Ang pagboto ng Pilipinas noong 1947 ay nagpapatunay ng tapat nilang pakikipagkaibigan sa Israel at tunay na pagmamalasakit. Ito ay pagpapakita ng pagtayo sa kung ano ang tama kahit na hindi ito ang mas pinipili ng marami. Ang relasyon na ito ay mas yumabong pa na nararamdaman ng dalawang bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang Pilipinas muli ang nag-iisang bansa sa Asia na may full diplomatic relation sa Israel. Ang relasyon na ito ay mas pinatibay pa ang political ties ng Israel at Pilipinas. Pagdating naman sa ekonomiya, ang dalawang bansa ay magkatulong sa ilang mga kalakaran na pareho silang nakikinabang. Ang Israel ay isa sa mga key trading partner ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga produkto at serbisyo na umaagos sa pagitan ng dalawang bansa. Ang teknolohiya ng Israel, partikular na pagdating sa agrikultura at water management, ay pinakikinabangan sa Pilipinas. Kapalit nito ay ang produkto ng Pilipinas na dinadala sa Israel kasama pa ang cultural exchange. Sa ngayon ay nasa libong mga Pilipino ang nagtatrabaho doon bilang mga OFWs na malaki din ang nagiging tulong sa ekonomiya ng Israel. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon para sa Israel sa hindi raw makataong pag-atake ng teroristang militanteng grupong Hamas. Sinabi ito ng Pangulo ng makaharap niya si Israeli Ambassador to the Philippines, Ian Flust, sa Malacanang. Sa kabila nito, pinasalamatan ni Marcos ang Israel, partikular na ang Israeli Defense Forces, sa pag-rescue sa mahigit 20 Filipino at paghatid sa kanila sa kaligtasan at seguridad. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinaalam ni Flus kay Marcos ang pinakabagong impormasyon sa mga pag-atake ng mga militanteng Hamas laban sa bansang nasalanta ng digmaan.